Sarili namin bulsa. Kung ayaw nyo kami maglingkod, isipin nyo ho yung mga anak nyo, yung magulang nyo, yung future ng lugar natin, ng lungsod natin. Yan po isipin nyo. Panandalian lang yung binabayad sa inyo, yung mga troll farm sila. Minsan masakit below the belt eh. Pero sabihin ko nga doon sa mga nagbabayad, yung mga kandidatong ginagastosan nyo paninira sa akin, huwag nyo po akong turuan, laruin yung laro nyo. Dahil kaya ko pang lumaban, laki akong sampalok. Ang aso nga eh, pag tinadya ka mo, kakagating ka eh. Tao pa kaya? Kaya wag nyo na po akong i-force na lumaban lalo. Kasi mas lalo akong ginaganyan, mas lalo ko pong gagalingan, mas lalo kong ibibigay lahat ng meron ako. At talagang manggigigil lang kayo sa inggit dahil papakita ko sa taong bayan kung gaano kayo kainutil dahil wala kayong tinutulong. Ano sabi ni Kuya Will sa'yo? Kamusta? Kasi the last time sinuha mo siya mag-COC filing, siya rin gearing up for his campaign. Tuloy-tuloy lang daw. Tuloy-tuloy lang. Ituloy mo lang yan, Sam. Araw-araw nakikita ng taong bayan yung paglakas mo, yung boses ng Maynila, naririnig nila. Libo-libong mamamayan ang sumusuporta sa akin. Kaya daw ako sinisirahan kasi nga lumalakas. Mina-mindset nila yung taong bayan na wala namang supporters. Pero hindi naman pwede magsinungaling yung nakita nyo ngayon. Kahapon, nung isang araw, libo-libong tao. Pag tinuloy-tuloy natin to, alam niyo na po mangyayari. Talagang sabik na ho sa pagbabago ang buong Maynila. Sam, ano ba yung number 1 mo na plataforma mo? Number 1 plataforma natin yung kalusugan. Kasi yan po yung binubulong sa akin ng mga lola't lola, nanay, tatay, yung mga may sakit na hindi makapasok sa ospital, walang pambayad, walang pambili ng gamot. Kaya nga po sinimulan ko na sa sarili kong kaya eh. Bumili na ako ng sangkatutak na truck, SB Mobile Clinic, Servisyo Van, Mobile Butika, libreng maintenance medicine. Ako na po sumagot. Hindi ko na inasahan yung Maynila. So yan yung number 1 priority. Number 2, yung 2,000 allowance sa mga senior at PWD. Yan po napaka-importante dahil kulang na kulang po ang allowance. Siyempre, sa mga single parent, sa mga naghahanap ng trabaho at kabuhayan. Kaya nga ako namibigay ng mga trabaho, nagbibigay ako ng kabuhayan. Hindi ho pa nga ho yan. Ilang taon na ho yan ginagawa. Nasa television yan, online yan, nasa YouTube. Binibigay ko yung pangmatagalang tulong ho. Hindi ho ayuda ang solusyon. Ang solusyon ay negosyo. Tutulungan ko silang tulungan ng sarili nila kaya na nangyari sa akin na dinaan ko po sa hanap buhay at kabuhayan yung pag-angat ng buhay ko. Gaya ng pag-angat ng buhay ko, gusto ko mangyari yan sa lahat ng Manileño. Nasa lang po, ano po pakiramdam mo yung pag-kabig nila sa'yo, nagiging positive naman on your side? Actually, yun nga yung sasabihin ko eh. Sa kakasira nyo sa akin, nagiging more positive sa akin, lalo lang akong nanggigigil tumulong, lalo ako nagbigay ng mga kabuhayan kanina sa Santa Mesa, Taugama Peak. Nagbigay na naman ako sa katutak na kabuhayan package para sa kanila. Hindi lang ayuda ha, kasi mina-mindset nilang tao, puro lang daw akong ayuda. Please lang, hindi po katulad nyo. 20 years na ako nagbi-business, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. Kayo po yung walang alam sa business, kaya hindi nyo yung binibigay. Ako po, binibigay ko yan dahil alam ko yan ang solusyon. Sustainable, pangmatagalan ng tulong. Gaya na lagi kong sinasabi, tutulungan ko po ang mga Manileñong tulungan ng sarili nila. Yan po ang dahilan kung ba't ako tumatakbo. Para maiangat ko po ang estado ng buhay ng mga mahihirap dito at mabigyan sila ng oportunidad na lumaban sa buhay natin. Sa pag-iikot niyo po sa buong Maynila, gaano kalaki yung pag-asa niyo pong kayo yung tatanghaling susunod na mayor? As you observe them, kung gaano nalaki yung tinatanggap? Alam mo, sobrang pasasalamat ko sa Diyos, sa mga Manileño. Nararamdaman ko po sila. Ramdam ko po yung hirap nila. Sabi ko nga minsan, halos malasahan ko na eh. Kasi kakaikot ko sa mahihirap na lugar. Grabe. Hindi ko ma-explain yung frustration ko. Bilyon-bilyon yung inutang, bilyon-bilyon yung binentang pag-aari ng Maynila. Nasaan yung mga negosyo? Nasaan yung trabahong dapat kong ibigay? Hindi puro papugi ang pagiging mayor. Kailangan to bumabago ka ng buhay. Ito ho ang nais nating gawin sa buong Maynila. At ngayon pa lang ginagawa ko na para ipakita na kung ngayon nagagawa ko na. What more pag nakupo na po tayo. So Sampaloc ka pa rin yung bahay mo ever since hindi ka umalis? Umalis po ako nung 27 years old ako. Okay. I was born in Sampaloc, born and raised. Siyempre po nung kumita na ako, nagnegosyo ko, nakabili tayo ng iba't ibang properties.
So pagkatapos nun, nakabili na po tayo ng iba't ibang properties, pero yung bahay namin nandun pa rin. Actually yun nga, headquarters natin ngayon. So araw-araw nandun po tayo, yung mga kababayan natin na nanonood, nandun lang po yung headquarters namin sa bahay namin sa Pampanga. Okay. Strong statement yung sinabi mo kanina tungkol sa mga kalaban mo. Handa ka ba na sasagutin ulit-ulit? Actually sila naman yung naninira eh. Imbis na nanahimik akong tumutulong, sisitayin nila ako, sisirain nila ako. Kaya ako, ang dapat pag-usapan hindi yung pagtulong ko. Ang dapat na ma-explain yung inutang nilang bilyon-bilyon na babayaran in 20 years ng mga kababayan natin. 20 years babayaran yung almost 20 billion na inutang nila, plus yung mga binenta nilang ari-arian ng Maynila na hindi man lang pinaalam sa mga kababayan natin. Yan ang biggest scam sa history ng Maynila. Sam, sa sobrang pag-iikot mo daw sa Manila, nawawala ka ng time kay Rian. Ano sabi mo doon? Hindi naman. Hindi mo siya Actually, required. nagkikita naman kami palagi. Laki pasalamat ko dahil sobrang suporta niya. At yun nga, takbo pa nga kami sa New York Marathon next week eh. So yun, all around naman tayo. Iningatan natin health natin, tulong sa mga kababayan, at syempre magdala ng pag-asa at pagbabago dito sa Maynila. Uy, paano mo pagagawin tumakbo New York? Nandito grabe na yung parang marathon na rin tong ginagawa mo. Actually, part na ng training nga to eh. Hindi na ako nakapag-train for marathon, but yung pag-ikot ko araw-araw, yan yung nagbibigay sa akin ng lakas, yung mga kababayan ko, mga lola at lola ko. Salamat po sa pagmamahal ninyo. Dahil sa inyo, lalo akong nabibigyan ng lakas, nagsisipag, at talagang mawalan na ako ng boses, pero walang magpapatigil talaga sa akin dito sa hangarin natin makatulong. Very public kayo ni Rian, pero conscious effort ba na hindi mo siya isama sa mga ganito? Opo, kasi ayaw natin maging showbiz. Ito mga pinupunta ng rally. Ang kasama ko lang yung mga konsehal natin, mga supporters natin. At siguro balang araw, sumama rin siya sa tamang panahon. Tumasama naman siya pag mga charity events, mga medical mission, pagbibigay. Kakabigay lang namin ng mga kabuhayan sa mga solo parents. So sabi ko nga, ang plataforma natin hindi lang senior citizen, PWD, solo parents, estudyante, lahat ng mga Manileño makikinabang sa pagbabagong dadali natin. Thank you. Grabe, pang-apat na event ko po ngayong araw. Ilang lugar na puntahan ko. Simula Santa Mesa, Malate, Binondo. Ngayon, libo-libong tao na naman dito sa Tondo. Pinarinig ko lang ano ba ang boses ng Maynila, anong boses ng Tondo ngayong araw. Kasi ang dami ng fake news na pinapakalat. Hindi daw totoo itong mga naniniwala sa atin. Bayad na mga supporters. Kita nyo naman, nakita nyo na sa sarili nyo mata, andyan kayong lahat, ano ang sigaw ng Maynila, boses ng Maynila, sabik na sila sa pagbabago, sawa na sila sa mga trapo, at andito lang ako para dalhin yung pagbabagong inaasam nila. Diretsahan lang, marami nagsasabi, scam ka daw. Scam dahil saan? Mga binibigay kong tulong, masasarap na ayuda, kabuhayan. Sabi nga nila, pag naupo daw ako, babawiin ko. Kailan ako nagbawi? More than 10 years na tayong tumutulong. Daang milyon yung tinulong natin ng pandemya. Nagbibigay tayo ng tulong, Luzon, Visayas, Mindanao, sa Dear SB, sa programa namin. Sa Tutok to Win, tumatawag kami araw-araw. May binawi ba kami? Wala. Alam niyo po ang pinakamalaking scam sa history ng Maynila? Yung mga inutang nila na bilyon-bilyon at binenta nilang ari-arian na Maynila na hindi sa kanila. Nagulat na lang ho tayo lahat eh. Yan ang pinakamalaking scam na pinag-aawayan nila hanggang ngayon. Sabi ko nga, huwag nyo na po kaming idamay sa pag-aaway nyo. Yung hindi nyo pagkakaunawaan, pag-aagawan nyo sa posisyon, please po, huwag nyo na po ako idamay. Yung personalan yung away, sabi ko nga po, tumulong na lang kayo galing sa sarili nyong bulsa. Pag nagawa nyo yun, mas matutuwa pa ang taong bayan. Huwag nyo na po ako idamay. Puro kabutihan at pagtulungan lang dapat natin ginagawa. Tama na yung pamumulitika nyo. Sa totoo lang, kailangan scam eh. 500 pesos, pinamimigay nyo, kulang na kulang yan. Kaya nga gusto natin gawin 2,000. Alam nyo kung bakit kayang gawin? Iginagawa ko na po eh. Nagbibigay na tayo ng 2,000 allowance. Tuno, sa lugar namin sa Sampaloc, sa barangay namin, sa buong distrito. Na-post na po yan, marami na pong nag-testimonial. So kami, pinapakita ko lang kung kaya kong gawin sa sarili kong pulsa, eh dapat yung City Hall ng Maynila, dati pa, ginagawa nyo na. Ngayon, tataasan nyo dahil kaya ko magbigay sa sarili kong bulsa. Too late na po yan. Talagang namumulitika. Kayo po yung namumulitika. Kayo po ang nanloko sa taong bayan na mahigit 20 taon. Anong masasabi mo na, yun nga, Pad, yan po ay pondo na binibigay
ibibigay sa mga congressman na itutulong sa mga constituent niya. Dapat po nabibigay po sa inyo yon. Totoo ba? Hindi ako makapaniwala. Hindi nyo alam yon? Kasi sa Sampaloc, namumudmud po ang kuya ko noon. Inubos niya talaga ang pondo niya, pinamigay niya sa mga taga Sampaloc. So, after ilang weeks po, tuloy-tuloy lang yung trabaho ng kuya ko, bigay ng AIX, AKAP, tupad sa mga taga Sampaloc. Nakatanggap po kami ng tawag galing sa taas. Kinausap ang kuya ko, sabi, Sam, may tumawag sa akin, kaibigan din natin to. Nakikiusap, itigil mo na daw ang pagbaba mo ng tulong sa Sampaloc. Ibigay mo na lang daw sa labas. So bilang paggalang ng kuya ko dun sa tumawag sa kanya, dun na po siya nagsimula ibigay yung pondo niya sa Tondo, sa Baseco, sa iba't ibang lugar. So mas lalo pong nakita ng kuya ko ano na po ba talagang nangyari sa Maynila. Tapos po, bigla pong nag-anunsyo sino yung mga tatakbong mayor ulit for next year's election. So sabi, yung dalawa ulit ang gustong tumakbo. Napanood niyo po ba yung video ng kuya ko sa CNN? DJ, plinay mo ba yon? Pinanood niyo yon sa CNN? Yung kuya ko po matalino, valedictorian po siya, sumali sa Battle of the Brains at civil engineer po siya sa UP Diliman. Kaya po yung kuya ko, pag kumilos po yon, kalkulado po yan, hindi po yan kumikilos ng hindi nag-iisip. Nagpa-survey po kami na sarili namin survey. Kung tumakbo po ang kuya kong congressman sa Sampaloc, sure win po siya. Sure win po ang kuya ko. Pero, nag-decide po siya na hindi na ituloy ang laban sa Sampaloc. At nag-decide po siya na ituloy po ang laban para po sa buong Maynila. Hindi po niya yon ginawa para lang po sa posisyon. Kasi nga po sabi ko, yung kuya ko, pwede po siya mag 9 years as congressman sa Sampaloc, another 9 years congressman ng tutuktuwin. Hanggang tumanda siya, pwede siya maging congressman kung gusto lang po niya ng posisyon. Pero, nag-decide po siya na harapin yung mas mahirap na laban kasi hindi na po niya talaga kaya kung ano pong nangyayari sa Manila. May mga tao kasi, yung kuya ko tumutulong siya, di ba? Masakit din po sa amin makarinig ng mga paninira. Kasi hindi naman nila kilala talaga yung kuya ko. So, ano sinasabi nila sa kuya ko? Di ba po yung kuya ko nagbenta ng mga sports car niya? Yung nakapanood nyo? Totoo po yun. Itutulong lang po niya talaga yung 200 million na yun sa tao. Hindi po niya yan ano. Kasi alam niyo po, sabi ko, yung kuya ko nasa kanya na po ang lahat. May magandang girlfriend, masayang pamilya, maayos na negosyo. Wala na pong hilingin ng kuya ko. Kaya natatawa ko yung mga humihirit-hirit na ano, ay naku, ayan na. So anyway, sinasabi ko lang po, yung kuya ko, naninindigan po siya para sa inyo. Sa dadating pong next election, huwag niyo pong ipanalo ang politiko. Ang ipanalo niyo po ay yung mga sarili niyo. Okay po? Tama po ba? Okay. Maraming salamat po. Thank you.
Gusto niyo ng bago? Ayaw niyo ng luma? Ayaw niyo na ng mga trapo? Gusto mo pa ba ng trapo? Ayaw. Anong gusto mo? Bago. Ikaw, Nay. Bago. Bago naman! Para? Para magbago ang Maynila! Wala kami na natin mga kay Mayor.